Ibinulgar po ni Senador Amy Marcos na may isang program masin daw o may program na masin na kahit sino po daw ang ibuto mong senador, ang lalabas lang po daw na pangalan ay Abalos. Wala po daw na kahit isang senador o ibang senador na lumalabas, kundi Abalos lang po daw. Ito po daw ay program masin ayon po kay Senador Amy Marcos. Ito po ang kanyang ibinunyag sa interview na may di umano na program masin. Kahit sinong pangalan ang isulat mo, ang lalabas po daw na resulta ay Abalos po. Abalos lang po daw talaga ang lalabas na pangalan. Grabe po, ang lupit nito. Pagka ganun ang mangyari, sigurado ng panalo ni Abalos niyan. Kaya pakinggan po natin ang ibinunyag ni Senador Amy Marcos kung saan na kahit sino ang ibubuto mo ay Abalos po ang lalabas. Pakinggan po natin. Allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas Abalos, na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman bumoto ng 100 pero overvote na ang sinasabi. Tapos sa Calbayog, sa Samar, may sinasabi naman na pag bumoto ka ng mayor at vice mayor, automatic lalabas yung mga senador. Kaya medyo nakakatakot kasi ganyan yung storya. At ang balita sa Davao, pagkadami-daming mga machines na hindi umaandar. Kaya eto nga, nananawagan po ako sa BEI. Maganda naman pagboto ko dito, very perfect naman dito sa Cabeza Lawag. Kaya lang, nananawagan ako sa mga botante pa itong hapon na ito na hanggang alas 7 kasi tayo, di ba? Very late tayo ngayon. Kung gano'n, pwede ba i-check ninyo ng maigi lahat ng gagawin, tignan ninyo ng maayos yung resibo ninyo, maging makulit kayo at mapansin. At kinakailangan kung may reklamo, alam ko na bawal ilabas yung cellphone mo at kukunan mo, bawal yon, magagalit yung ating BEI. Pero kung magre-reklamo ka, may proseso. Sundan lang yung proseso, sabihin mo, may reklamo ka, may disparity, pagkatapos papipirmahan ka. Kaya kinakailangan nandito sa atin yan. As we all know, it's the very first time that we have a new technology provider. Hindi na Smartmatic, yung hinihinalang Smart Magic dati. Ngayon, first time natin gagamitin yung Miru. Kaya hindi natin masyadong kabisado, mas modern daw to. Pero sa kabila nun, mas sensitive rin daw. Kaya alamin natin at manmanin natin maigi kasi ang boto natin ay isang karapatan na binigay ng ating salinlahi. Grabing pandaraya yun kung ganun, di ba? Grabe po, grabing pandaraya yun. Laki siguro ng binaya doon. Biruin mo naman, kahit sino isulat mo pangalan, ang lalabas, Abalos. Grabe, ang tindi nun. Ito ang pinakamatinding dayaan kapag gano'n, nakaprogram yung machine. Ito naman sa Abra, mga poll watcher o watcher, sila po yung nagpipill up ng baluta ng dalawang matanda. Ayan o, nakuhaan po ng video na yung watcher po ang nagsishade ng baluta ng matatanda o yung dalawang matanda. Ayan o, kitang-kita sa video. Grabe po. Dapat po sila po yung magbabantay lang o titingin lang. Hindi sila pwedeng humawak din sa baluta. Pero dito nakikita natin sa video, sila po mismo, yung watcher mismo ang nagsishade ng baluta ng dalawang matanda. Grabe. Bawal po ito. Ayun o isa o, hindi o, kahit naka-video o. Naka-video na, hindi pa rin tumitigil o. Tuloy-tuloy pa rin sa pagsishade o. Watcher, bawal po magsishade ng baluta ng butante. Siya ang nagsishade. Nako, pakinggan po natin tong video na to, viral to eh. Chairman of the BEI, I would like to report po that we are having the votes be shaded by the watchers and the ballot secrecy folders are not being used. Sinisita po ng watcher from I do not see the party. I would like this to be noted in the minutes po. Despite the fact of reporting, tinutuloy pa rin po na mag-shade despite being a poll watcher who is disqualified from being an assistor for the elderly. May we also note po the presence of election paraphernalia. Grabe no? Sinasaway na pero tuloy-tuloy pa rin Grabe. Tuloy-tuloy pa rin kahit binibidyo na Hindi pa rin tinigil yung pagsishade Talagang matindi ng ginagawa na to. Sana hindi dayaan ito. Sana hindi dayaan. Pero bakit watcher ang nagpipilap? Yan, si Martin Romualdez bumuto na rin Baka mga lalay yung sinusulat niyan.
Mga lalay siguro ang pinipili niyan. Mga pangalang lalay. Alam niyo na po yung mga pangalang lalay diyan. Baka yan po ang mga pinipili niya at sinusulat niya. Mga lalay ng bansa. Matindi to. Ayan oh, tagal mag-isip oh. Ang pinipili talaga niya kung sino yung mga lalay diyan. At yun ang pipiliin niya para pare-parehas na lang. Yan. Walang kasabay. Sulong-sulo. Grabe si speaker. Ayan, si Trillanes nag-aabang. Sa palagay niyo mga kababayan, mananalo kaya ito bilang mayor sa Caloocan? Ibuboto kaya ito sa majority na mga tao dun sa Caloocan? Mananalo kaya o kulilat? Ayan, nakakaboto na rin po si VP Sara Duterte. At saka sa pahayag niya dito, ang sabi niya na si Kitty daw ay susunod sa kanilang yapak bilang mga politisyan. At saka sabi ni VP Sara Duterte, pagkatapos ng eleksyon, pupukus na po siya doon sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte. Baka babalik pa siguro siya sa ICC at pupukus doon sa kaso para makakauwi na po si Pangulong Rodrigo Duterte. Naway makakauwi na po. Ito naman yung kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte. Lakas loob po talagang kinalaban niya si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi nga ni Basti, hindi pa sinilang ang makakatalo kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao. Ayan, si BBM. Bumuto na rin kasama yung pamilya niya. O, andyan si Lisa, oh. Pumila. Tsaka yung nanay nila na si Imelda. Nakakabuto na rin pala. Uy, si Lalay, yun. Nakangiti si Lalay. Kangiti. Ayan, Senador Bato de la Rosa. Bumuto na rin. Ayan. Si Tul. Si Tul Tolentino. Ayan na, sumulat na sa kanyang mga pinipiling ibubuto. Uy, si Escudero. Bumuto na rin. Kaya maaga bumuto po itong mga to. Ito, si Yorme. Sigurado ng panalo nito ni Yorme sa Metro Manila. Sigurado makakabalik na po ito. Ito naman si uy, si Tamba pala yun. Yan, si Pangulong Rodrigo Duterte, naka-video call ni Kitty. Naka-video call yan. Ito yung kasamahan ni Tamba na kinakabahan na po ngayon. Kinakabahan na yung mga yan. Hindi yan makakatulog. Niisip nila baka matatalo sila at hindi sila makakasali sa impeachment. At ito naman ang mag-asawang Cardima na yung ninong nila sa kasal si Pangulong Bongbong Marcos ay ipapa-impeach po nila pagkatapos po ng eleksyon kasi next week po ihahain na po nila ulit yung impeachment complaint na laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pag nananalo ito o mananalo ang mga kaalyado ni Duterte o ni VP Sara Duterte, sigurado po ito. Ngayon si Abante, sigurado hindi nakakatulog to. Hindi makakatulog to mamaya. Sigurado hindi makakatulog ito, hindi na makakabalik ito yung mga gigil sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kinakabahan na po ngayon. Sigurado hindi ito makakatulog si Abante. Paano makakatulog to baka hindi na siya makakabalik pa sa Kongreso. Matatalo na po ito si Abante. Ito yung mga gigil na ma-impeach si VP Sara Duterte. Siya at saka si Chua, si Joel Chua. Sigurado. Ayan, hindi makakatulog to si Joel Chua, sigurado. Mamaya, magnamag to makaabang. Magdadasal to kung sana manalo siya. Pero wala na, husgahan na po ng taong bayan ito. Hindi na po ito makabalik sa Kongreso.